na hindi magka-match talaga. 'Di ba? Alright. So ito naman mga kababayan, ang pag-usapan natin, isa pa. Nagsalita po itong si Senator Panfilo Lacson na talagang nagulantang daw po ito sa pagtatraidor ni Loren Legarda. Nasabi ko nga po sa aking post, political butterfly noon hanggang ngayon, political butterfly pa rin. Etong si Loren Legarda. Mga kababayan, dyan pala sa Senado, meron pala sila dyan na parang parliamentary courtesy sa mga kasamahan na kahit magpalit-palit po ng liderato, lumipat ka sa kabila, maaring itap mo man lang bago po magpalitan ng liderato. Oy, lipat na kami sa kabila, may bago na kaming napili na bagong leader, bagong Senate President. Ganun man lang sana. Kaya ngayon, itong si Lacson, ay masama po ang loob kay Loren Legarda dahil nga sa ginawa niya na wala man lang pasubali, wala man lang pong pagtapik. Senator Ping, dahil at least naghahabol tayo sa oras. Ngayon kasi 13 no ang Ma'am Becca majority Marquez. na medyo shaky pa yung numero na yun masikip pa yun dahil kayo 9 naman kayo, may 2 abstention. Bukas yata inaasahan today magkakaroon na ng composition diyan ng mga panel of prosecutors sa lower house. Baka bukas i-transmit na sa Senado. What can you do as part of the minority para at least maipatupad natin yung sinasabing ating forthwith yung impeachment court from the Senate? Ako, I will be guided by the Constitution. Okay. Okay, wait guys. Sabi nyo kayo galit kay Loren ever since. Ako naman mga kababayan, ganito lang yan. Simple lang ako. Kung bakit ayaw ko talaga kay Loren. Alam nyo kung bakit? Tinaga ko sa bato, mga kababayan. Talagang tinaga ko literal sa bato. Na si Loren Legarda ay ayaw ko talaga. Bakit? Ilang beses ako na-demonetize dyan eh. 6 na beses na-demonetize yung channel ko. Huling-huli, yung kay Loren Legarda, napakatindi. As in, hindi nakabalik ng ilang taon? 4 na taon, hindi nakabalik yung channel ko. Dahil kay Loren Legarda, mga kababayan. Ang tindi niyan, kaya sabi kong ganun. Kasi dati yung si YouTube masyado pang sensitive pag salitang NMA. Hanggang ngayon naman, sensitive pa rin. Oo. Kaya nilalagyan ko ng tawa-tawa pag salitang NPA. Dahil kasi nabalita yan dati nung after nilang manalo. Ayun, sumabog yung balita na si Loren ay something ganon, 'di ba? Something ganyan. Yun, doon ako nadali. Okay. Kasi kung merong attempt, merong move Oo. para hindi mag-convene, i-delay o kaya i-block Yes. yung pagko-convene as an impeachment court, Okay. I for one, I will vigorously oppose that. Kasi I'll be guided Ma'am by Dali the provision sa Burukanay. Constitution na talagang dapat upon receipt of the articles of impeachment, basta na-transmit ng House, dapat agad-agad mag-convene kami as an impeachment court. Correct. Yung trial may come... Okay, so abangan din natin to bukas ha. Kasi I believe mga kababayan, bukas po ay itatransmit na sa kanila yung article of impeachment. Kung si Soto po ang nakaupo pa as sitting Senate President, ay sigurado magkukonvene na to as impeachment court. Okay? Pero dahil nagpalit na ng liderato dahil kay Senator Bato, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. a little later kasi nga may procedure pa yan Oo. Meron pa yung summons sa respondent 10 days, merong summons sa prosecution 5 days, meron pa yung tinatawag na preliminary conference between the two parties, two panels. Pag-uusapan daw, mag-stipulate dun ano ba yung mga sino ba yung mga testigo nyo sa prosecution? Sino yung testigo nyo? Defense. Okay lang, bound tayo dyan. Walang mga surprise witnesses. Or at the discretion of the impeachment court, which is the Senate, represented by the presiding officer who is the Senate President. Pwedeng sa discretion niya, sabihin niya, sige, allow namin kayo ng konting leeway, pwede kayo mag-present ng additional witness during the trial proper. So kung papayag yung both parties, mag-stipulate, magka-agree, papayagan yon. So, Nakita mo ako mamaya ba narita? Sa tapat ng Senate, nakamotor. Yes, nakamotor. pwede rin magkaroon ng witness na susulpot during the trial, depending nga sa discretion
ng impeachment court. Pero sa stipulation do sa preliminary conference o pre-trial, i-define na doon. Hanggang dyan na lang kayo. Kasi remember, itong impeachment trial, ano to? Sabihin natin quasi-judicial, quasi-political. Kalahati o partly political, partly judicial. Correct. Kaya nga, di ba, yung rules of court, suppletory yan sa rules ng impeachment court. Diyan tayo nakalagay Kasi hindi mo pwedeng sabing purely judicial. Hindi mo rin pwedeng sabing purely political. Kaya nga, quasi, ang Latin word yan na parang as if, no? Para bang partly judicial, partly political. Political. Oo. So, in the meantime, for now, kung 9 lang kayo, ay ito, nakikita lang natin sa mga social media, very shaky nga yung, or sabi nga nila, precarious number yung 13, no? Anything can still happen while hinihintay natin itong matapos yung pre-trial at saka magkaroon na nga ng trial proper, pwede hong may mga swing vote na may mga pwede mga hakbang na posibleng mangyari like yung katulad ni JV at saka ni Mig Subiri, Ejercito, na mga sila nag-abstain. So they could... Actually, bukas pag-uusapan natin mga kababayan. Bigyan ko na kayo ng hint kung ano yung pag-uusapan natin. Tungkol dun sa senador pa na 3 na tinutukoy po, mga kababayan, na sana po ay babaliktad, no? Kung hindi po lumabas itong si Bato de la Rosa. Pag-uusapan natin yan bukas. Kaya may pagkakataon pa rin na magkakaroon pa rin ng shake-up dito sa Senado na kung saan depende sa kanilang sa kanilang pangangailangan, depende po sa makakapagligtas sa kanila. Syempre may mga agenda tong mga to Yan ang pag-uusapan natin bukas. They could be possible swing votes and even the Villar siblings. Dani, kami nga 15, precarious yung numero, yung pang-13. Oh. 15 kami noon siyam sila Pero tamo nangyari. Oo. No? Nung nauna nga, 5 lang kami Oo. Pero naging 15 kami. Depende yan Oo. The numbers talaga ni whichever way the wind blows, pwede may mangyari. Yan ang sinasabi natin. Kasi sabi ko nga, continuing continuing attempt sa Senado na magpalit ng liderato. Correct. Depende sa mga kaganapan, depende sa mga sabihin nating mga events na nag-unfold. Maraming pwedeng mangyari. Oo. Pero kung ang 15 pwedeng matapol ng 9, yung 13 pwedeng matapol ng 11. Sabihin natin nag-abstain yung 2, pero as of yesterday, sabi lang, gusto lang nila maging independent. Independent, yes. No? Ang sa amin lang, ang medyo masakit, yung, alam mo, parang yung sentimento ito, Daniel, pagka meron kang original na kasama, na isa sa pinakamasugid na walang iwanan, tapos bigla kami na iwanan, yun lang medyo, pero ang political reality, tanggap na rin natin yon. Oo. He is speaking to he is pertaining to Loren Legarda. In-express ko lang yung aking sentimiento na alam mo yung magkapatid na Villar, wala kami masyadong sabihin natin wala kami masyadong issue Sabihin natin si Senator Pia, wala kami masyadong issue. Parang alam ko na kung sino tinutumbok mo. Yeah, sentimiento namin, and I think I share or my colleagues in the former majority na nasa minority ngayon, sinishare na yung sentiment ko na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool. Kaya nga nabulaga kami kasi alam mo, ako ay well, sabi sa akin ng mga makakakilala, mga kababayan, hindi pa daw kayo natuto kay Loren Legarda. Kaya nga tinatao, siya nagbigay sa akin nung nagbigay siya sa akin ng a little bit background. Sabi niya sa akin, hindi pa kayo natuto. Hudas talaga yan. Butterfly noon, hanggang ngayon, political butterfly pa rin. Yan si Loren Legarda. Kung naalala nyo, mga kababayan, yan pa yung isa sa mga paiyak-iyak nung si Joseph Estrada ay na-impeach. 'Di ba? Hindi siya na-impeach actually. Nagkaroon ng impeachment trial, 'di ba? Si Joseph Estrada. Tapos, mga kababayan, isa yan sa nag-iiyak si Loren Legarda. Ngayon, mayroon na namang i-impeach na alam natin, we want her accountable. 'Di ba? We want transparency and accountability
pero kumakampi sila para protektahan yung taong to. Kasi may sarili silang agenda eh. Kasi yung kanyang anak ngayon, mga kababayan, ay nadadamay, 'di ba? Magkakakaso na yung anak niya, ay may kaso na pala, kinasuhan na eh. 'Di ba? Kinasuhan na. Itong si Libiste, nitong si Secretary Sharon Garin. Oh, kaya ganyan itong si Loren Legarda. Admire Senator JB, Senator Sherwin. Aha. Noong kami nakabuo ng 15, hindi sila agad-agad nagpirma. Pumunta sila kay Senate President Cheese. No? Noong untenable na yung sitwasyon, nagpaalam sila na maayos. Sinabi nilang dahilan nila kung bakit lilipat sila. This time around, hindi man lang nagpasabi si Senator Lauren kay Senator Soto or maski sino sa amin na pasensya na kayo, may sarili akong dahilan. Yun lang masakit sa amin. Okay, palagay ko naman alam ko yung dahilan kung bakit hindi nagpasabi si Loren Legarda. Pero again, ugali niya na yan, no? Napalipat-lipat talaga ng kampo. Pero ang talagang dahilan kung bakit kahit si Cayetano hindi niya tinap itong si Tito Soto, it is because, mga kababayan, malalaman ni Tito Soto kasi ang ano para nila, ang normal na ginagawa diyan, pinapakita yung listahan kung sino-sino na yung mga na-recruit nila or sino na yung kasama nila sa bagong majority. So ngayon, kung ipapakita yon, yung listahan na yon, mga ka-GP, syempre mabubulaga, kumbaga pwedeng mag-leak na nandyan si Senator Bato within the vicinity. Ganon yung sinasabi kanina, yun yung paliwanag eh. Kaya ayaw nilang sabihin, kaya binigla nila. Kaya ang normal na ginagawa dyan, 3:00 ng hapon, mga kababayan, kailangan na alam na ng sitting Senate President, siya na mismo ang magre-resign. 'Di ba? Siya na mismo ang magre-resign at bababa sa pwesto at sasabihin niya na may panibago ng Senate President. Pero nung nangyari, walang kaalam-alam si Tito Soto. 'Di ba? Inasikaso pa nila yung mga batas na ginagawa nila. Parang normal lang. Nakakala ni Soto ay wala talagang mangyayari ng leadership change. Pero nagulantang si kay Alan Peter Cayetano, inihingal-hingal pa, mga kababayan. Yung pala, kinukuha niya na si Bato. Kasi original kaming 5. Yeah, I know. Kaming original. Kaya after nga. the 2025 Ma'am Elvis Sumera. malimit kami nagmi-meeting sa bahay niya. Na nagre-recruit kami noon kung paano makakaupo si Senate President Soto, Senator Soto, pagbukas ng Kongreso, yung 20th Congress, na hindi nangyari agad. Tapos tuloy mga meeting namin at kalimitan ng meeting namin, halos lahat, sa bahay ni Senator Loren. Okay. Kasi alam ko So naman... yun ang medyo na-express ko lang yung sentiment ko. Biruin mo, sa bahay pa ni Senator Loren sila nagme-meeting para pag-usapan yung mapalis itong si SB Cheese dati. Tapos nung napalis, biglang-bigla, lipat na naman. Palagay ko naman, isa pang dahilan dyan, dahil pinagmumura talaga daw, di umano, si Loren Legarda, nitong si Libiste, nakita nyo naman kung paano po magsalita yung batay, bastos talaga, even dun sa plenaryo, di ba, ng Congress, kung paano po niya sigaw-sigawan. Actually, mga kababayan, point of order, wala talaga. Hindi aligned dun sa pinag-uusapan, dun sa subject matter nung plenaryo. 'Di ba? Si Luistro po ang sponsor nung bill nung gagawin po nila sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Pero yung mga tinatanong nitong si very incriminating. Tapos puro pagbibintang. 'Di ba? Parang gusto niya na ibahin ang naratibo para, mga kababayan, magbago yung isip ng mga tao. Iba yung sinasagot niya, iba yung mga tanong nitong si Libiste. May sariling agenda. Which I think my colleagues in the former majority also share.
So ganyan din ang sentimiento, I'm sure, ni former Senate President si Tito Sen. Kasi alam ko close sila eh. Kasi ako, naka-assign pa ako noon sa Europe News Bureau. Alam ko, close na sila eh, na magkakasama lagi when we are there in London. Kaya nagulat din ako. Siyempre, sabi nyo nga, isa kayo doon sa mga nabulaga, no? Doon sa numbers. Pero yung isa, si Loren Legarda, na makasama ngayon ng majority, nagulat kayo. Tapos siya pa ngayon, ang naging Senate President Pro Tem na dating posisyon nyo. Di ba? Senator Ping? Sa akin, walang bagay sa akin yun eh. Oo. Kasi hindi naman ako atat na maging pro temp. Oo. Hindi naman ako atat din na maging Senate, yung Blue Ribbon Committee Chairman. Na sa akin, ina-express ko, posibleng hindi lang ma-express ni Senator Soto yung ina-express ko ngayon. Pero I can feel him na ganon ang kanyang sentimiento. Kasi Ay, oo, ganun yun, mga kababayan. Kasi hindi niya rin in-expect eh, di ba? Nagulat din si Tito Soto eh. Kahit sino naman, kahit pangkaraniwang tao, pag you feel betray, di ba? Iba yung mararamdaman mo eh, na sasabihin mo, pinagkatiwalaan namin to, kakampi namin to eh. She's part of the original of ng team eh. 'Di ba? Kaya nga natanggal na unseat natin itong si Chis Escudero, tapos ngayon siya din palang iiwan. 'Di ba? So titingnan natin ngayon, sana matuto na kayo na ang lahat ng mga kasama ninyo ay kung talagang hindi nyo naman talaga kadikit, 'di ba? Kaututang dila ay talagang anytime, lalong-lalo na kapag merong usapin ng pagliligtas sa kanilang mga sarili. Kasi ang alam ko, mga kababayan, sumasagot na kasi ang gobyerno ngayon dito kay Libiste. Ang gusto ata nitong si Loren Legarda ay wag patulan. Nila i-es recto yan si Libiste. Kumbaga, mga kababayan, pagtakpan. 'Di ba? Wag isiwalat kung ano ang kinalaban na sila nila i-es recto eh, nagsasalita na. Paano, makulit din naman kasi yung anak, pinagbibigyan na. Ang dami pang kuda, 'di ba? Siyempre kahit sinong tao maaasar. Kahit anong bait ng mga tao pinagbibigyan ka dahil nga naging kaibigan o kaibigan 'yan ng magulang mo, pero the moment na talagang napuno ang isang tao, di lalabas din ang sungay niyan. Yun atang na isa pang sa naging dahilan kung bakit talaga lumipat. Gustong protektahan ni Loren yung anak niya. Kaya nga nung nakaraan, maglalabas na rin sana siya ng isang resolusyon to investigate etong yung sinasabi na boat buying sa Batangas. Mga kababayan, na kung saan po alam naman natin ito ay puro daw, sabi nila, sabi nito, 'di ba? Di umano. Pero ngayon pinatulan na rin nitong si Loren Legarda kasi gusto niyang iligtas yung anak niya. Okay, so may nagtatanong dito. Nasa na yon? Nawala. Nawala yung tanong. Wait lang, hanapin ko lang. Okay. So may nagtatanong dito kung kinasuhan daw ba ng malversation ng NBI etong si Joel Villanueva. So, mga kababayan, sorry ha, entertain ko yan, pero honestly speaking, wala po akong alam pa hinggil sa bagay na yan. Dahil nakita ko, ay hahanapin ko yan para maitapik natin bukas. Okay? So hanggang dito na lang po yung ating live streaming, mga kababayan. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mag-ingat tayo. At bukas magkita-kita tayo. Baka pumunta ako doon, mga kababayan. Since hindi tayo medyo alanganin. Kasi nung nakaraan, sobrang alanganin natin na tayo lang yun nandun. Dadalawa lang kami. Nung una, nandun sila Lovely Granada. Nawala din sila Pati Bao. Pero nung sumunod, kami lang ni Papa De. Ako nga lang tapos sumunod si Papa De. Ngayon, mga kababayan, bukas pala ay magkakaroon ng rally etong Bunyog. Pero puro kakamping yan 'di ba? Ang ayaw lang ng ibang kagrupo ko diyan o kaya nung ibang mga kakilala ko, not kagrupo, kakilala ko kagaya nila Mami Peng, baka sumigaw daw itong mga to ng BBM resign. No, ayaw nilang mangyari 'yon. Pero sasama tayo, mga kababayan. Pupunta tayo dyan bukas kasi marami-rami naman yung tropa
napupunta dyan. Hindi tayo masyadong maagrabyado. Hindi tayo makakawawa ng mga DDS na mga palaaway. Diba? Kasi sobrang palaaway yung mga DDS. Siyempre tayo nag-iingat at tayo hindi naman po tayo palaaway eh. 'Di ba? Pero kung suntukan, sige. Isa-isa lang, 'di ba? Pero hindi naman tayo aabot sa ganun. Wag lang tayong sasaktan. 'Di ba? Papalag at papalag tayo. Kahit dehado tayo, papalag tayo. Oh. Yes, thank you so much sa inyong lahat mga kababayan.